Nagbabala ang mga bus operator na maaaring mabawasan ang bilang ng mga bus na bumabiyahe sa EDSA. Yan ay kung hindi maaprubahan ng tulong sa mga operator kasabay ng inaasahang taas singil sa krudo. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Kanya-kanyang naglatag ng mga suhestyon ng mga nasa transport sector para maibsan ang pasanin nila sa inaasahang taas singil sa krudo simula sa susunod na linggo. Ang Victory Liner sinabing magbubukas na lang ng aircon 5 minuto bago bumiyahe para makatipid. Tuwing stopover, magpapatay na rin sila ng makina. Sa panayam sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta, ipinanawagan naman ng isang samahan ng bus operators ang 2 pisong dagdag pasahe sa unang 5 kilometro ng biyahe. Pero kung hindi ito payagan, kasama ng pagsuspende sana ng excise tax, ikinakatakot nilang mababawasan ang mga nag-ooperate na bus. Ang alam namin, may mga tumatawag pong mga supplier ng fuel na ang increase po will be 12 pesos. Ang naiisip po ng mga operator, hindi na lang sila magpapadispatch ng maraming bus para hindi sila masyadong masaktan. Ang mga samahan naman ng TNVS operators humirit din ng taas pasahe. 65 pesos sa sedan at 85 pesos sa 6-seater na sasakyan. Pinapanawagan din nila ang fuel subsidy sa mga TNVS driver na nagparehistro noong 2022 hanggang ngayong taon. Kung hindi man ito maaprubahan, may pakiusap din ng grupo sa mga operator. Para po sa ating mga TNC na nagpapatakbo ng negosyo natin dito sa TNVS, pansamantala rin po, sana namin hinihingi ang pagbaba ng mga commissions na kanilang ipinapataw sa bawat biyahe. Or kung hindi man po kakayanin, sana po magkaroon ng mga dagdag incentives po para sa ating mga drivers. Pero pagsisiguro ng Department of Energy, sapat ang supply ng langis kaya hindi kailangan mag-hoard. Huwag tayo magpanik kasi mula nung kahapon, ina-assess namin kung ano yung sitwasyon internationally. And wala namang problema. As far as I understand, Alvin, is that the supply is not issue. It's a matter of price. So meaning, may ibang traders na ayaw pang magbenta kasi naghihintay. International to. Pero sakali namang maaprubahan ang suspensyon sa excise tax ng krudo, maaari namang bumaba ang pump price sa kada litro ng diesel sa hanggang 6 pesos kada litro, 10 pesos naman sa gasolina at 3 pesos sa kerosene. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.